Pansamantalang pinalaya ang content creator na si Norman Mangusin, o mas kilala bilang si Francis Leo Marcos, sa pagkakakulong sa Parañaque City Jail Male Dormitory nitong Sabado, February 28, 2026. Ito'y matapos makapagpiyansa ang content creator sa kasong 12 counts of unjust vexation na inihain ng content creator na si MG. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, sinabi ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na inilabas ng korte ang release order nitong Sabado ng hapon para sa pansamantalang paglaya ni Norman. Ibinalita rin ng ABS-CBN News na nakatakda ang arraignment o pretrial ni Norman sa Lunes ng umaga, March 2, 2026. Ipinost ng Facebook page na Friends of Food Genius ang isang litrato kung saan makikitang naglalakad ang nakaputing si Norman Mangusin. Ito ang nakalagay sa caption ng naturang post. Norman Mangusin is back in Sheraton Hotel. Kaya naman aktibo na ulit sa social media at sa YouTube si Norman. Na-share pa ng content creator sa kanyang Facebook page ang video clip ng programang Raffy Tulfo in Action kung saan nagbigay ng opinyon si Senator Raffy Tulfo sa papreskon ng Napolcom tungkol sa pag-aresto sa kanya. Sabi niya sa caption ng kanyang post, "Thanks for expressing my rights, Senator." Kasunod nito ay ipinost ni Norman sa kanyang YouTube channel ang isang video kung saan naglabas siya ng saloobin matapos makapagpiyansa sa kasong unjust vexation na isinampa laban sa kanya. Magandang gabi po sa lahat. Kalalaya ko lang po pansamantala. Maraming salamat po doon sa mga taong nagmalasakit at tumulong sa akin. Maraming salamat po doon sa mga taong patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Medyo masakit lamang po yung pangyayari. Siyempre sa parte ng aking mga anak ay talaga pong masakit nga naman po na sa ganong kababaw po lang na kaso ako po ay para pong nahatulan na isang kriminal. Ako po ay may pagkakamali, maaari, at tama naman po yung ginawa nila na ako ay hulihin sapagkat yun naman po ay bahagi ng kanilang trabaho. Ngunit po yung ako naman po ay ipinahiya nila na para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Opo, ay sobrang sakit po. Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. Maaaring kayo po ay sumusunod lamang. At doon sa PNP, kung ako po ay nakagawa ng pagkakamali dahil po dyan sa kumalat na litrato ng pagsusuot ng kung saan ako po ay nakasuot ng police uniform, humingi rin ho ako ng kapatawaran sa inyo kung sa tingin nyo po ay kalabisan at kawalang paggalang yung aking nagawa. At doon po sa mga patuloy na nagmahal sa akin, maraming salamat po. At humihingi ho ako ng tawad sa mga taong na-offend ko. Mahirap hong isuko ang karapatan. Yung karapatang mabuhay, yung karapatang tratuhin tama. Hindi ko siya kayang isuko eh. Salamat din ho dun sa nagsimpatya sa akin. Maraming salamat po. At ulitin ko po doon po sa mga miyembro ng kapulisan na naging kabahagi ho nung pagpapahiya ho sa akin. Hindi na po ako magsasampa ng demanda sa inyo. Pinatawad ko na ho kayo. At sa PNP po, kung kayo po ay sa tingin nyo nakalabisan ho yung aking ginawa doon sa nakumakalat na pagsusuot ko ng uniforme, patawarin nyo ho ako. Wala ho akong masamang intention doon. At kung ano man ho yung karampatan na kaso o parusa na ipapataw nyo sa akin, ay haharapin at tatanggapin ko po. Para sa mga supporter ko, maraming salamat po sa inyo sa pagmamahal ho na pinakita nyo sa akin. Ako muna ho ay magpapahinga muna at talaga hong sobrang napagod po yung aking katawan at hindi ko ho maipaliwanag yung nararamdaman kong kapaguran. Salamat po sa pagmamahal at pagsuporta. Yung patuloy kayong nandyan para sa akin. Yun po ay napakalaking bagay. Yun lamang po at maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo.
Matatanda ang inaresto si Norman ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa isang hotel sa Pasay City noong February 24, 2026 sa bisa ng Warrant of Arrest na inilabas ng Parañaque, RTC, Branch 294. Inirekomenda ang piyansang 120,000 pesos para sa pansamantalang paglaya ng content creator. Inihayag ni former Senator Manny Pacquiao sa panayam sa kanya sa Super Radio DZBB noong February 27 na naghahanda raw siyang maghain ng mga reklamo laban kay Norman. Bagamat hindi idinetalya ng dating senador ang mga partikular na kasong plano niyang isampa laban sa content creator, sinabi ng boksingero na paulit-ulit na binanggit ni Norman ang pangalan niya at gumawa umano ng mga kwento para sa personal na pakinabang. May mga kaso kung isasampa sa kanya, hindi lang isa, but marami. Naka-prepare na lahat yun, pati yung mga ebidensya. Hindi ko pa nga na-meet itong taong ito eh. Gusto ko makita sa personal eh. Nasa Parañaque Oo. City Jail na yata, nalipat. Opo. Nakita ko yung video nung Kasi pinakita po sa Sige inyo. po. dapat lang talaga kasi mahilig siya mag-name dropping and then gumawa ng story na hindi naman totoo para lang sa kanyang personal gain. Content. No, mahirap 'yun. Mahirap itong taong ito. Dapat hindi ito payagan na yung sa kanya mga ginagawa kasi maraming siyempre ang social media natin ngayon masyado ng malakas at lahat nagre-rely sa social media news. Oo. So mahirap yung mga tao marami ring mga tao na naniniwala sa kanya na napaniwala niya. Okay. Pero marami siyang tao na niloko, especially yung mga OFW sa atin. Oo. I'm just controlling myself sa totoo lang kasi ayaw kong kasi siyempre nag-share ako ng word of God, nagpi-preach ako. So ayaw ko kasi bawal yung magalit ka ganyan. Inano ko na lang sa government which is the authority. Na-create ng Panginoon yung authority which is the government to punish those wrongdoers. So yan yung purpose dyan. So since nandoon na siya sa government, panagutan niya yung mga kasalanan niya. Buti But na lang for me, wala akong hatred or grievances against someone. I just want to share love, you know. Pero kailangan may accountability rin. Yes, my accountability. That's why we have the authority, which is the government, to punish all those wrongdoers. Okay. So yan yung Inilahad naman ni Polcom Commissioner Ralph Calinisan sa kanyang post sa Facebook nitong Sabado, February 28, na magsasampa raw sila ni LTO Chief Marcos Lacanilao ng unjust vexation laban kay Norman sa Quezon City Hall sa Martes ng umaga, March 3, 2026. Anya, as responsible government officials and Filipino citizens, LTO Chief Marcos Lacanilao and myself will be filing criminal complaints, unjust vexation, against Mangusin on Tuesday morning in Quezon City Hall. This is the first of many. We are doing this not for ourselves, but as our contribution to the cause of justice. Para wala nang mabiktima pa si Mangusin, para maitaguyod ang mga institusyon ng gobyerno, at para maipaglaban ang ordinaryong tao, we will step up and file the appropriate charges against him. Nagpapasalamat ako kay Chief Lacanilao at sa LTO para dito.